malaking tinik kasi sa kanila si BP Sara. Kasi hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara, hindi makakaposisyon tong si Tampa. Eh, ang daming issue sa bayan. Tapos, ang nangyayari, ayun nga, tama ka partner Jay, na yung mga issue na BICAM, GAA, PhilHealth, talagang gagawa sila ng issue na malaki para matakpan yung mga katarantaduhan nila. Ngayon, inuna nila yung KOJC, si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Tapos sumunod, impeachment ni BP Sara. Tapos etong matindi ngayon na etong si Pangulong Duterte, pinadalangan nila sa ICC. Ngayon, ang problema na lang nila ngayon, kasi napakulong na nila si Pastor Kibuloy, ganun din si Pangulong Duterte, yung impeachment na lang. So, talagang mag-iingay sila na mag-iingay hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara. Ewan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. Pero tandaan nyo to, kayong mga demonyo, may Diyos na nakatingin sa inyo. Madami naman talagang mga ngayon, smoke screen na ginagawa para hindi mapagtakpan talaga yung mga kabulastugan nila. Hindi na napag-uusapan yung blankong GAA, mga bossing. Hindi na rin napag-uusapan yung PhilHealth. Hindi na napag-uusapan yung mga yung mga importanteng issue ng bayan natin. Puro dito na tayo na naman nakafocus. Kaya sana wag tayong magpapalin lang. Lalong-lalo na dito sa impeachment na ito. Itong impeachment na to, partner, palagi ko talaga mahina to. Alam mo kung bakit? Kasi nasa Senado na yan, pero yak-yak pa rin ang yak-yak yung mga mga nasa Kamara patungkol dito. Ito kay Pangulong Duterte, nasa ICC na, yak-yak pa rin ang yak-yak itong mga nandito sa Pilipinas. So isang patunay yan na mukhang mahina yung kanilang mga baraha. Katulad ng sinasabi ko, yung itsura ni Attorney Kaufman, nung lead counsel ni Pangulong Duterte, iba na itsura niya ngayon eh. Very confident na siya. Tapos nag-hire pa siya ng isang magaling na sikat na abogado sa Europe, na isang Pranses. Naku, magaling din yun. Mukhang sabi ni Sasrogando Sasot, naging professor daw niya yun. Mahusay daw yun. Kaya talagang very positive yung ating kinakaharap in terms of yung pangarap natin na mapauwi si Pangulong Duterte. Sana lang talaga mapauwi si Pangulo, tapos makalabas si Pastor. Naku po, kaliwat ka ng sampal yan doon sa mga buwisit sa lipunan. Tama. Boss Master Judea. Nalito ka, ang dami natin. Anyway, tama naman yun eh. Tama yung sinabi ni Sir Perete. Kakilala natin yan, taga Bicol din tayo. Ito, taktika po talaga yan eh. Taktika, maliwanag na maliwanag. Lahat po yan totoo. Pinagtatakpan nila yung mga kabulastugan na pinaggagawa nila. At kung maaalala natin yung sinabi ni BP Sara Duterte like a few years back, nung pinanganak yung salitang tambaluslos, doon natin nalaman kung ano talaga yung tunay na rason kung bakit nangyayari ito. Yung mahawakan nila ang kapangyarihan at hindi na naman nila bitawan. Yun po yan. Kaya nga kung mapapansin natin, yan, si Pastor Kibuloy, wala na. Pinakulong nila si President Duterte, tinanggal nila sa Pilipinas, pinaalis nila sa Pilipinas, mga vloggers pinatatahimik. Lahat ng kritiko, pinatatahimik nila. Bakit? Para hindi malaman ng taong bayan yung kabulastugan na kanilang ginagawa. Diba? Si Pangulong Duterte, pag may nakikita siya na hindi tamang landasin na tinutungo ng ating gobyerno, nagsasalita siya sa pamamagitan ng SMNI, gikan sa masa para sa masa. Dahil nga, magkakilala at mag-best friend sila ni Pangulong Duterte, so nagkakaroon ng platform. Kaya tinatanggal nila lahat ng mga balakid na yan na magpapasama sa kanilang mga pangalan na pipigil sa kanilang mga adhikain para mahawakan ng matagal ang kapangyarihan. Pero tama yung sinabi mo, Boss D, yung mga bintang, yung mga ginagawa nila na panggigipit sa mga kritiko, katulad kay Pastor Apollo Kibuloy, katulad kay Pangulong Duterte, ito'y mahihina. Kumbaga pilit na pilit niya itong ginawa nila yung pagpapatalsik, pagkaanulo kay Pangulong Duterte, sa pilitan, madalian, na alam natin na hindi talaga dumaan sa tamang proseso. Kaya kung matatalino, actually hindi mo na nga kailangan ng matalinong abogado eh. Kung marunong lang ng standard, yung basic, ang abogado ni Pangulong Duterte, makakauwi siya. Kasi unang-una, itong pagpapadala sa kanya sa dahig ay hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? Illegal. Illegal. Panakit butas lang daw ang
impeachment ni VP Sara sa totoong mga issue. Yan. Totoo yan dahil babalikan natin yung mga issue na tinabunan nila ng mga AJK, ng confidential fund, tsaka kung ano-ano pa mapatungkol sa mga Duterte. Unang-una ho dyan yung Maharlika Fund. Oh, yan. So yan, hindi na na ang ginawa napag-uusapan nila, yan. nakahanap na sila ng ng pangtakip doon. Drug Kung mga test. lawa dyan, yung Alitagtag Batangas na Yan. pinaka daw malaking. Malaki. Oo, sa kasaysayan ng Pilipinas na nasa lambat or na checkpoint na pulburon, no? Ni yung driver, di natin alam kung nasan na pa. Yung Michael Ma na Oo. smuggling, hindi na rin Hindi na natin Jay. alam kung yun ba ay nakulong, kung yun ba ay Wala. kung natuntun ba nila ang pinaka-boss nun, kung sino ba yung pinaka-drug lord niya. Kasi malaki yun 13 billion Diba? Atong tuwa pa si Abalos noon. Tapos, andyan na yung sa GSIS, SSS. Yun nga, ang dami. yung smuggling, yung Michael Ma. Oo, no? So marami. Tapos andyan na yung flood control, Ay, oo. BICAM, yung flood control na ginagastusan araw-araw ng 1.4 billion. May pondo na gano'n. Asan na lahat yun? So, eto, yung sinabi ni, anong apelido nun? Alegre, kung di ako nagkakamali. Sa kanina. Oo, ay talagang totoo yun. Kada may niluluto sila, kada nabibisto sila sa kanilang kabulastugan niya sa gobyerno, so imbis na ipaliwanag nila ng maayos or solusyonan nila yung nagawa nilang problemang yun, nagluluto sila ng issue para may pangtakip doon. Sa totoo nga lang katulad na lang yan, speaking of confidential fund, 125 million lang ang confidential fund na pinag-uusapan kay Vice President Sara Duterte. Samantalang sa Pangulo, 2 billion ang confidential fund niya. Sa mga congressman, katulad nung sinabi niya kanina, na may 18 billion na pondo na binigay doon sa congressman na mapupunta lang sa isang resort. O bakit yun? Hindi yun. Hindi talakayin yung kanya-kanyang confidential fund na mapa-Senate, mapa-Senado, mapa-Congress. Ni ultimo sa presidente, hindi nga masilip-silip. Diba? So, kami naman, kaming mga Duterte supporters, payago kami na silipin yung kay Vice President Sara Duterte. Pero sana lahat, 'di ba? Hindi yung nakapokus lang kayo dun sa Duterte. Paano naman yung mga confidential pa at yung mga issue na noon pa na hanggang ngayon hindi na solusyonan. At alam naman natin yung pinag-uusapang pagdala na kay Pangulong Duterte sa ICC, panakipbutas yan diyan sa 2025 national budget na may blanco. Parang RJ. Alam nyo kasi malaking tinik kasi sa kanila si BP Sara. Kasi hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara, hindi makakaposisyon tong si Tampa. Ang daming issue sa bayan. Tapos ang nangyayari, yun nga, tama ka partner Jay, na yung mga issue na BICAM, GAA, PhilHealth, talagang gagawa sila ng issue na malaki para matakpan yung mga katarantaduhan nila. Ngayon, inuna nila yung KOJC, si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Tapos sumunod, impeachment ni BP Sara. Tapos etong matindi ngayon na etong si Pangulong Duterte, pinadalangan nila sa ICC. Ngayon, ang problema na lang nila ngayon, kasi napakulong na nila si Pastor Kibuloy, ganun din si Pangulong Duterte, yung impeachment na lang. So, talagang mag-iingay sila na mag-iingay hanggat hindi na i-impeach yan si BP Sara. Ewan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. Pero tandaan nyo to, kayong mga demonyo, may Diyos na nakatingin sa inyo. Yun. Pero Hindi kaya, mananalo yung kasamaan na ginagawa nyo. Pero alam mo, ito, hindi mo nakatali yung mga kamay ng Senado, no? Pagdating ng susunod na tawag dito, bali 20th Congress na So nakatali yung mga kamay nila sa impeachment. Ibig sabihin, hindi sila makakapag-hearing. Kung halimbawa may reklamo tungkol sa BICAM. Actually, sa GAA. yung Senado po, pwede sila tumuloy. Kasi may iiwan pa rin 12. Yung sa Congress, wala na kasi mababago na yun. Oo nga, hindi. Ibig sabihin nga, di ba, may impeachment nga sa Senate. So matatali yung kamay nila sa impeachment. Buong
yung the whole time, impeachment lang yung focus nila. Oo naman. So, walang hearing tungkol sa GAA. Wala. Oo. Sa ibang mga reklamo, wala. Makakalimutan na yun. Makakalimutan. Tabon na talaga. So, Tabon yun na na. So, talagang... Yun talagang siguro Maganda gusto nga nila yung mangyari. sinasabi kanina na panakip butas lang. Yan.